Nagsisimula na ang pagtatanghal. Nakatakdang mga kurtina, ipinakilala ang kwento. Ang mga tao ng iba't ibang uri nakayuko sa gilid ng kanilang mga upuan habang ang lahat ng mga mata ay nakatutok sa kanila. Ang mga ito ay lubos na kasiyahan ng kahalagahan sa pagkakaroon ng tanda ng sa iyo. Sila na ipinapalagay na siyang umiikot sa lahat dito. Walang limitasyong bukas na espasyo ng mga posibilidad, naka-spotlight na ang mga bituin sa paggawa ng para hadlangan ang pagkaroon ng sinasabing totoo. Ikaw na matanda ka, ha? Nakaka-istorbo ka na. Debería dejarte morir. De esa rostro ya terminarás. Debe doler bien. Huwag kang mag-alala. Hindi ako pupunta kung saan mo ako naririnig. Ang mga sanhi ng kamatayan ay isang maliit na bagay talaga. Pagtanda, pagpapakamatay, mga sakit. Sa panahon na yon, ang Diyos lamang ang maaari mong tanungin kung bakit kailangan niyang tratuhin ang buhay ng marami nang hindi gaano mabagsik kung ihahambing sa mga tulad ng nagpakilala ng mataas at makapangyarihan, sa mga nakatataas at itaas ng kung ano ang itinuturing na maswerteng grupo sa buhay. Basilio, siya napipili na palawakin ang panloob ng mga limitasyong pang-impormasyon ng mindscape ng tao ay iyo lamang ng isang tao. Isang Pilipino na ang pagmamahal ay tumutulong lamang sa puso ng gumagamit. Kaya dapat siya magmadali. Anong ginagawa mo? Takop o sa gilid? Ulusog na sa ulat ng iyong pag-aaral? Saka bakit nandito? Lumalakad ng bangkay ang dalas ng iyon. Naninig mo ba ako? Dead man! Lumalala! Sinira! Sinabi ko sa'yo, siya ay walang iba kundi isang addict. Gets mo ba iyon? At tinatanong mo ako sa takbo ng aking mga aksyon? Ngunit ikaw ang pumili na tumayo sa harap ko sa ganoong lugar? Huwag ka magsalita sa paraang ikinakabit ang lahat ng pabor sa iyo, aking kaibigan. Kalalabas lang nito, gusto mo na. Basilio, may kalayahan kang ipagtanggol ang kalayaan ng iyong mundo. Sa kasong ito ay isang paraan ng pamumuhay at may kalayaan at kung magpatuloy sa pagulong. Mahalaga ang bawat sandali sa ating mundo. Napansin kong hindi mo man lamang nabuklat ang mga ibinigay kong babasahin sa iyo. Tila wala kaya parang pagmamahal sa kalayaan kahit kaunti man lamang. Kaya't may balak ka bang pagtapakan ang pagsalakay sa aking sagradong santuario? Tinatawag ko ang aking pinagpalang buhay upang humawak ng ilang personal na pakinabang na nagkataon na ang tamang pagpilian sa lahat ng ito. Magsalita ka na, parang overrated ang kalayaan. Ang pagkakaroon ng gayong karangyaan na sinasabi mo hindi pamilyar sa sinusubukan mong kunin dito. Benepisyo? Akin? Sabi mo sa akin, ano na nga ba ang kailangan mong makuha dito kung napakatalino mo, ha? Hindi mo ba binabasa ang mga librong iyon na labis mong pinagkakabalahan kung gayon bakit hindi mo maging kapaki-pakinabang ang iyong sarili at magsabi ng isang bagay na talagang mamahalin ng mga tao kahit minsan? Gayon pa man, sa kabaligtaran, tila mayroon kaming ilang struggler na nakakaligtaan mula sa mataong pulutong na dapat kong sabihin. Isang tao ay ang mga mitiin ay inilagay sa harap ng lahat na itinuturing niyang hindi kailangan at ang mga mata ng isang na makikita lamang kung ano ang dapat mangyari mula sa kanyang sariling mga gawa. Ikaw ang magbubukas ng pinto ng monasteryo at magtatakas kay Maria Clara. Nasa iyo ang pagpipilian, huwag mong kalimutan ng ikaw ay pasipista. Nangangahulugang lamang ito na masasaktan ka sa magkabilang
panig, umpisa, huli. Simone. 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 Simone! Huwag mo sabihin na nabitin ka pa niyan. Sa tingin mo ba talaga yun ang gusto niya? Paano mo aasahang papasa siya ng maayos kung nandito ka pa rin at ang isip mo ang lahat ay maaayos din sa huli? Anong pinagsasabi mo? Wala na siya. Wala. Ang babaeng sinasabi mo ay hindi na gumagala sa balat ng lupa habang nagsasalita tayo. Hanggang alas 6 kaninang hapon, ang babaeng kilala bilang Maria Clara ay namatay dahil sa isang hindi inaasahang sakit na lumitaw na ngayon lang ng malinaw sa amin. Iya ay isang kasinungalingan. Sinungaling! Ang kamatayan ay hindi gaanong uri. Ito ay madilim at itim at hanggang sa nakikita ng mata ng tao. Sa nakikita ko, nag-iisa ka. Walang iba. Ang hindi pansinin ay ang pagtanggi. Ang pagtanggi sa katotohanan ay isang komprimasyon na kinikilala mo ang kahulugan nito. Ang pagsisinungaling ay walang magagawa sa iyo. Ang pagtanggi ay ang isa na makagawa sa iyo sa anumang paraan o iba pa. Kapag tinatanggihan sa isang tao ang panampalataya, magiging imposible para sa kanya na makapasok sa rehas ng makapangyarihan sa lahat. Kaya naman, ang nakakatakot sa pagpanaw ng isang mahal sa buhay, ng taong madalas mong makasama sa lahat ng oras na ito, ay nasanay na sa katotohanan ganyang dapat gawin. Kanya hanggat nabuhay ka, may magagawa ka pa rin tungkol dito. Huwag mo lang ipilit. Maria Clara, bakit nangyari ito sa Pio? Bakit kailangan mong umalis, aking magandang anak? Ikaw ay walang iba, kundi isang anghel. Mangyaring bigyan ako ng lakas upang mapagtuloy. Palagi kang nasa puso ko at ipagdarasal kita araw-araw. Alam kong nasa mas magandang lugar ka. Mahal na mahal kita, anak. Ang mga luha ay hindi dapat pagtawanan o lampasan mula sa mata ng publiko. Sila ay isang simbolo ng katapatan ng isang lalaki doon mismo. Walang kahulugan ang mabuhay. Nabubuhay lamang sila upang mamatay sa isang punto sa daan. Ang mga iyon ay ngunit ang mga salita ng isang hangal na sinasabi ko sa iyo. Ang mundo ay hindi perpekto, ngunit nariyan para sa amin na ginagawa ang pinakamahusay na magagawa nito. At iyon ang nagpapaganda talaga. Ang buhay ay parang paggaod ng bangka. Upang mapanatili ang iyong balanse, kailangan mong patuloy na gumagalaw. Maria Clara, alagad ng Diyos na sinasamba ng isang nagmamahal na kaluluwa, matulog ka ng mahambing. Paunan sa iyo ang paghimlay ang masayamang kabataan. Mapalat ka at hindi mo nang maulinigan man lamang ang taghoy ng mga nangamatay sa kawalan ng katarungan. Mapalat ka at may lumuha sa iyong pagligsan. Humayaw kang mainitin sa mga labi. Liparan ang mga sariwang hamog ng gabi sa kalawakan, ang asul ng ulap sa paguwiran, ang sapirang bulubundukin, ang esmeraldang dalampasigan, ang nagtataasang ng puno ng kawayan, ang mga ilog-ilugan, liliparang ng mga tutubi at paruparang ligaw. Sapagkat takila ang iyong pag-ibig, maalala at mapapanaginipan ka namin ng katahimikan ng mga kagubatan, sa awat ng dagat-dagatan, sa liwanag ng sikat ng buwan. Para sa amin, ikaw, Maria Clara, ang kalahatan ng katotohanan ng kabutihan at ang kagandahan ng magsisilbing
ilaw sa pagdirusa ng aming abang katuhan, na tila nahirating na sa kadiliman.